Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Billy. Taong 1975. Kalinog, Iloilo. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho sa isang pabrika si Billy kasama ang pinsang tawagin na lang natin sa pangalang Uloy. Tubong Maynila ang dalawa. Ni minsan ay hindi pa nakapunta sa anumang probinsya. Hanggang sa isang araw ay naimbitahan silang maging ninong sa isang binyag. Gaganapin ito sa probinsya ng Iloilo. Dahil magmamahal na araw na ng mga sandaling yon at magsasara sa loob ng 3 araw ang pabrika, kaya nagkaroon sila ng bakasyon. Kinuha ng magpinsan ng pagkakataong yon upang kahit papano maranasan ang tinatawag na buhay probinsya. Ngunit lingid sa kalaman ng dalawa na ito pala ang magiging dahilan ng isang hindi makakalimutang karanasan. Ano pare? Tutuloy ba kayo ng pinsan mo magninong sa anak ni Fatima? Tanong ng isa sa mga kasamahan na tawagin na lang natin sa pangalang Daryl. Oo pare, wala nang atrasan na pauo na ako eh. Saka gusto ko ding ma-experience yung buhay probinsya, kahit sandali lang. Tugon ni Billy. Napangiti naman si Daryl. Ngunit nahalata ng binatang tila may tinatago ito. Teka pare, hindi ba magkababayan kayo ni Fatima? Anong klaseng lugar ba yung probinsya ninyo? Tanong ni Billy. Kaagad namang nagsalita si Daryl. Oo pare, magkababayan nga kami. Wala naman, simple lang. Medyo mabundok saka uunahan na kita pare. Walang kuryente doon ha. Saka di bali na lang. Kayo na ang bahalang tumuklas. Basta babalaan ko kayo pare ha. Huwag kayong basta-basta kakain ng mga iaabot sa inyo. Lalo pa nung mga karne. Tugon ni Daryl sabay alis papalayo. Napaisip si Billy dahil sa sinabi ng kasama. Hindi siya mapalagay kaya kinausap niya si Uloy. Insan, may sinabi kasi sa akin si Daryl kanina eh. Tungkol doon sa lugar nila Fatima. Medyo kinabahan ako doon eh. Huwag na lang kaya tayong tumuloy. Wika ni Billy. Natawa naman si Uloy sa sinabi nito. Ano ka ba naman, insan? Hulaan ko. Sinabi sa'yo ni Daryl na may aswang doon. Ang tanda-tanda mo na. Naniniwala ka pa sa aswang? Pangasar ni Uloy. Napakamot naman ng ulo si Billy. Nakumbinsi siya ng pinsang tumuloy. Matapos ang ilang araw, kaagad silang bumiyahe papunta ng Iloilo. Habang nasa barko ay hindi mapakali si Billy. Unang beses niyang magbabiyahe ng ganong katagal. Napansin siya ng pinsang kaya kaagad nilapitan upang kausapin. O insan, anong nangyayari sa'yo? Bakit parang namumutla ka? Tanong ni Uloy. Nahihilo kasi ako insan eh. Parang naduduwal ako. Tugon ni Billy. Sabay takbo sa banyo habang pinagtatawanan ng pinsan. Ngunit nang lumaon ay nawala din ang pagkahilo ng binata. Pinili na lamang nitong makatulog. Pagkagising ni Billy, malapit nang dumaong ang barko sa pantalan. Dali-dali nang nag-ayos ng gamit si Billy para makababa na. Iba pa din ang pakiramdam ng binata.
Naninibago pa rin ito sa mahabang biyahe. Ayos ka lang ba pare? Parang hindi maganda ang lagay mo. Tanong ni Uloy. Hindi naman sumagot ang binata at sa halip, si Fatima ang nagsalita. Magiging maayos din yan maya-maya. Doon ka maupo sa tabi ng bintana para makalanghap ka ng sariwang hangin. Wika ni Fatima. Sinunod naman ni Billy ang payo ng kasama. Habang tumatagal ay unti-unting gumaganda ang pakiramdam. Lalo pa nang makita nito ang napakagandang tanawin sa daan. Mahaba-haba din ang binahe nila mula sa pantalan hanggang sa mismong bahay nila Fatima. Pagkarating sa lugar, masayang buwaba si Billy at namangha sa tanawin ng paligid. Hindi ito makapaniwala na ganun pala kaganda ang probinsya nila Fatima. Halos nakalimutan nito ang takot sa mga sinabi ni Daryl. Nang maibaba ang kanilang mga kagamitan, inaya na sila ni Fatimang kumain. Doon na muling naalala ni Billy ang payo ni Daryl. Nakahiga lamang siya ng maluwag nang makitang puro gulay at isda ang hinahain sa hapagkainan. Biglang nakaramdam ng gutom si Billy. Lalo na nang buksan ni Fatima ang isang kaldero na punong-puno ng ginataang labong. Nagkatinginan si Uloy at Billy. Sabay pa silang dumampot ng pinggan at kumuha ng kanin. Hindi alintana ang init ng ulam. Biglang sinubo ni Billy ang umuusok pang kanin at ulam. Nanlaki ang mga mata nito nang maramdaman ang init sa bibig. Gusto niya sana itong ilawa kaso nga lang, nahihiya siya sa mga kamag-anak ni Fatima. Kaya ang ginawa ng binata, tumingala ito at kunwari ay pinupuri ang kisame ng tahanan nila Fatima. Ayos, ang ganda pala ng kisame niyo, no? Natawa ng palihim si Uloy dahil alam niyang napaso ito sa sinubong pagkain. At para hindi mapahiya ay sinakyan na lamang ito ni Fatima. Oo, pinasadya talaga ng tatay ko yung Billy. Marami kasing kawayan dito sa amin Wika ni Fatima. Ngunit ang katotohanan, isang simpleng sawali lamang ang kisame ng tahanan. Halos malusaw sa kahihiyan si Billy na mga sandaling yon. Pero kagad din namang napawi nang matapos silang kumain. Habang nakaupo sa bakuran, pinag-uusapan nila ang gagawing binyag. Maya-maya ay dumating na ang asawa ni Fatima. Ipinakilala niya ito sa mga kasama. Ngunit nang iabot ni Billy ang kamay upang mangamusta, isang blangkong titig lamang ang tinugon nito sa kanya. Nagsalita pa sa lingwaheng Ilonggo. Naambalang ko na si Apo. Palestado na to tanan. Sige na, malakat na ako anay. Kay may kinalangan pa ako asikasuhon. Wika nito na ang ibig sabihin ay maayos na ang lahat. Nasabihan ko na rin si Apo. Sige na, aalis na muna ako at may aasikasuhin pa akong mahalagang bagay. Bago umalis, muli niyang tinitigan si Billy at Uloy. Napayuko na lamang ang dalawang binata dahil nakaramdam sila ng kakaibang kilabot. Lalo na magpang-abot ang tingin nila at ng asawa ni Fatima. Idagdag mo pa ang hindi maintindihan nitong sinabi. Walang ano-ano Biglang naitanong ni Billy ang tungkol sa gagawing binyag. Nakagad namang pinaliwanag ni Fatima. Teka Fat, nabanggit ng asawa mo yung tungkol sa Apo? Yun ba yung tawag niya sa pari dito? Yun lang kasi yung naintindihan ko sa sinabi niya
Tanong ni Billy. Hindi pare yun, pero parang gano'n na nga. Nakaiba kasi yung tradisyon ng pamilya ni Edward, kaya kakaiba din yung gagawing binyag sa panganay namin. Tugon ni Fatima. Hindi na nagtanong pa si Billy. Inisip na lamang niyang baka nga may mga bagay pang hindi nasasakop ng modernong paniniwala sa lugar ng kasama. Kinabukasan, nagsidatingan ang mga kamag-anak nila Fatima. Sumakto namang naroon sina Billy at Tuloy. Dinig na dinig ng mga ito ang pinag-uusapan nila. Mayukay nakaabot kayo, Tio Fernan. Si Tia Kunching. Ya wala nag-upod haw? Tanong ng dalaga sa wikang Ilonggo. Na ang ibig sabihin, buti naman ay nakarating kayo, Tio Fernan. Si Tia Kunching bakit hindi sumama? Bagaman hindi maintindihan ng dalawang binata ang pinag-uusapan ng mga ito, pinili pa din nilang makinig. Hanggang sa may nabanggit ang bisita ni Fatima na labis namang nakapagpabahala kay Billy. Kabalo ka naman kay Tia Kunching mo. Hindi na siya gusto makipag-atubang sa mga aswang. Tugon ng matanda. Nang ibig sabihin naman, alam mo namang ayaw ng tiyahin mong makiharap sa mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Billy. Sabay napatitig sa pinsan na nooy abala naman sa pagsungkit ng mga bunga ng bayabas. Hoy insan, ano ba naman yung ginagawa mo? Halika nga dito. May narinig kasi ako na sinabi yung tiyuhin yata ni Fatima eh. Kung tama ang pagkakarinig ko, nagbanggit siya ng salitang aswang. Wika ni Billy. Pero pinagtawanan lang siya ni Uloy. Ikaw talaga, insan. Masyadong mapaglaro yung isipan mo eh. Naintindihan mo ba yung pinag-uusapan nila? Bakit? Paano mo naman nasabing may aswang sa sinabi ng matanda? Tugon ni Uloy. Nayamot naman si Billy sa sinabi nito. Kaya dali-dali siyang pumasok ng tahanan. Tumuloy sa silid na tinutulugan nila. Hindi pa din mawala sa isipan niya ang mga narinig. Hanggang sa nagpasya si Billy na kumprontahin si Fatima. Saktong paglabas ng silid, nakasalubong niya yung babae. Habang kalong yung sanggol na bibinyagan. Inilapit niya ito kay Billy at sinabing, Uy anak, yan pala si Ninong Billy mo oh. Hello Ninong. Wika ni Fatima. Napangiti naman si Billy habang hinahawakan ang kamay ng sanggol. Pero Fat, maiba nga ako. Pasensya na baka sabihin mong nakikichismis ako. Pero kasi, narinig ko yung matandang lalaking kausap mo kanina. May sinabi siya tungkol sa mga aswang eh. Tama ba yung pagkakarinig ko? Tanong ni Billy. Napangiti si Fatima at inaya si Billy na maupo sa sala. Doon niya ikwinento ang lahat. Ayon kay Fatima, may usap-usapan sa baryo nila na bantog na aswang ang pamilya ng asawa. Pero pinabulaanan naman nila ang kumakalat na kwento. Lalo pa nang pumayag itong magpakasal sila sa simbahan. Kaya nawala ang pagdududa niya na totoo ang mga sinasabi sa paligid. Huwag kang mag-alala, Billy. Hindi totoo ang mga usap-usapan na yun eh. Gawa-gawa lang yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Mabait si Edward. Medyo naninibago lang siya dahil kagaya mo. Ngayon lang din nakasalamuha ng ibang tao yun. Kadalasang kausap at nakakasama niya. Puro mga kamag-anak-anakan din namin. Wika ni Fatima.
Dagdag pa nito, si Tio Fernan ay isang kilalang manggagamot sa karatig bayan ng Lambunaw. Marami itong paniniwala tungkol sa kababalaghan, kaya kung minsan ay napagtatawanan ito ng ibang tao. Pinayuhan din niya si Billy na huwag papansinin ang anumang sasabihin ng matanda. Ngunit sa kabila ng paliwanag ng kaibigan, nanatili pa din ang mga katanungan sa isipan ni Billy. Hindi pa din siya mapalagay. Hanggang sa isang gabi, naghahanda na sila para matulog. Nakaramdam ng pagkaalinsangan ng katawan ang binata kaya pinili nitong maligo. Tinanong nito si Fatima kung nasaan ang banyo. Laking gulat niya nang ituro ito ng kaibigan. Dahil nakahiwalay ang palikuran nila sa mismong tahanan, wala itong bubong at yari sa pinagtagpi-tagping sawali ang dingding. Pasensya ka na sa banyo namin, Billy, ha? Pero wala namang sisilip sa'yo dyan eh. Wika ni Fatima. Wala na ding nagawa si Billy kundi gamitin ang palikuran upang kahit papano ay mapreskuhan ng katawan. Sa kalagitnaan ng pagligo, napatingala siya sa liwanag ng buwan. Nakatago ito sa isang mayabong na puno ng santol. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makitang tila may gumagalaw sa puno. Nang sipatin niya itong mabuti, napansin ng binata ang isang figura ng taong nakapatong sa malaking sanga. Kitang-kita niya ang hubog ng katawan dahil sa liwanag ng buwan. Mas lalo siyang kinilabutan nang biglang tumalon ang nilalang mula sa puno at tumakbo papasok sa masukal na bahagi ng bakuran nila Fatima. Dali-daling tumakbo si Billy papasok ng tahanan. Bit-bit ang tuwalya at mga damit. Hindi nito alintanang tanging panloob lamang ang suot niya. Nagulat si Fatima dahil nagsisigaw ito. Bill, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Nagtatakang tanong ni Fatima. May tao sa itaas ng puno, Pat. Kitang-kita ko. Tumalon siya papunta doon, oh. Tapos tumakbo ng mabilis. Tugon ni Billy. Pinakalma siya ni Fatima. Sinabihang magbihis muna para mapag-usapan ang lahat. Matapos makapagpalit, kinausap siya ng kaibigan. Sa pagkakataong yon ay naroon ng asawa ni Fatima at ang tiyuhin nitong si Tio Fernan. Ano ba talaga yung nakita mo kanina, Billy? Wala naman ibang taong nakapasok sa bakuran namin eh. Kung meron man, malalaman namin yun dahil sa mga alagang aso. Tanong ni Fatima. Hindi naman makapagsalita si Billy dahil napansin niyang masama ang titig sa kanya ng asawa nito. Hambala nga siya nga hindi magkahadlok isugid ang nakita niya, Fatima. Wika na matanda. Na ang ibig sabihin ay huwag siyang matakot at sabihin ang mga nakita. Kagad naman itong isinalin ni Fatima sa Tagalog. Hindi na nag-atubili pang magsalita si Billy. Nakakita po ako ng taong nakatayo sa sanga ng puno. Doon banda sa may banyo eh. Alam ko pong nakita ko. Alam kong hindi ako namamalikmata kasi dinig na dinig ko po yung pagkaluskos nung tumakbo siya papasok ng mga puno eh. Pagsasalaysay ni Billy. Nagkatinginan si Edward at si Tio Fernan. Parehong nagpapakiramdaman. Hanggang sa napilitan ang isa sa kanilang magsalita. Baka ibon lang ang nakita mo, pare. Mabuti pa't matulog na tayo. Gabi na din eh.
Wika ni Edward. Hindi na nagsalita pa si Billy dahil alam niyang walang maniniwala sa kanya. Pinili na lamang nitong matulog. Kinabukasan, bisperas ng binyag. Habang abalang naghahanda ang lahat, nilapitan ni Billy ang tiyuhin ni Fatima na nooy nagkakatay ng baboy. Halika ka. Yaman lang din na nandito ka. Bakit hindi mo nalang hawakan ang paa ng baboy habang nililinis ko? Bungad nito. Tinulungan naman ni Billy ang matanda. Kinuha niya ang pagkakataong yon upang magtanong ng mga bagay-bagay. Mang Fernan, narinig ko po kasi kayong nagsabi ng aswang noong nakaraang araw eh. Sino po ba yung tinutukoy niyo? Tanong ni Billy. Biglang natigilan ang matanda sa tanong nito. Napatingin sa paligid at siniguradong walang nakikinig sa usapan nila. Total na itanong mo na rin lang. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Ang pamilya ni Edward na yan ay kilalang aswang dito sa baryo nila. Hindi lang yon basta-basta kwento, Toto. Dahil ang asawa ko mismo ang isa sa mga kumalaban sa kanila. Pagsasalaysay ni Mang Fernan. Nanlaki ang mga mata ni Billy sa narinig. Mas lalo pang nabuksan ng kuryosidad. Hinayaan pang magkwento ang matanda. Ayon dito, ilang beses nang nahuli ng mga tao ang tatay ni Edward. Ngunit patuloy lang itong nakakaligtas dahil sinusuhulan nila ang mga taong nakakahuli. Kung hindi kalabaw, kapiraso ng lupang sakahan ang binibigay na kabayaran para sa kanilang katahimikan. Ngunit hindi sinasadyang ang asawa ni Mang Fernan na si Aling Kunching ang nakasagupa ng mga ito. Kaya hindi nakaligtas ang tatay ni Edward. Napatay ito ng babaeng manggagamot. Kung kilalang aswang ang tatay ni Edward, kilala ring magaling na manggagamot ang asawa ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero kilala siya sa buong probinsya ng Iloilo. Pati sa iba pang lugar dito sa Kabisayaan. Wika ni Mang Fernan. Hindi po ba sinasabi nilang hindi namamatay ang aswang hanggat hindi napapasa yung kanilang bertud? Totoo po ba yun? Muling tanong ni Billy. Napangiti ang matanda dahil kahit papano, may nalalaman din pala ang kausap na binata. May nalalaman ka din pala, Toto. Oo, totoo ang lahat ng sinabi mo. At may hinala kami na si Edward ang sumalo ng pagkaaswang ng tatay niya. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Lalo na kapag kayo lang ang magkasama. Huwag na huwag kang tatanggap ng inumin o hindi kaya pagkain mula sa kanya. Delikado. Baka pag uwi mo ng Maynila aswang ka na din. Pabala ni Tio Fernan. Lalong tumindi ang takot ni Billy sa mga narinig. Nahalata ito ng matanda. Kaya tumigil ito sa ginagawa at may dinukot mula sa dibdib. Isang kwintas na gawa sa bao ng niyog. O ito, Toto, isuot mo. Huwag na huwag mong tatanggalin yan. Lalo na sa araw ng binyag. Pangontra yan para hindi ka malapitan ng masamang elemento. Muling wika na matanda. Ang kwintas na yon ay mula sa bao ng niyog na walang mata. Pinalamanan ito ng iba't ibang pangontra kagaya ng sanga ng sinukuan, buto ng sibukaw at ilang tangkay ng itim na pandakaki. Mabisa ang lahat ng yon pang taboy ng masamang elemento at kinakatakutan ng mga aswang.
Matapos maihanda ang baboy ay pumasok si Billy sa loob ng tahanan upang makapagbihis. Sakto namang nakasalubong nito si Edward. Nanlaki ang mga mata nito at tila iwas na iwas sa kanya. Hindi na lamang pinansin ng binata ang reaksyon nito. At sa halip, tumuloy siya sa silid upang kumuha ng malinis na damit. Ngunit habang nagbibihis, naramdaman niya na tila may nakatitig sa kanya mula sa pinto. Dali-dali niya itong nilingon. Nahagip ng tingin ang isang imahe ng lalaki. Natatakpan ito ng kortina kaya hindi niya nagawang kilalanin. Ipinawalang bahala na ito ni Billy dahil may tiwala siya sa sinabi ni Tio Fernan. Nanatili siya sa lugar na maraming tao. Kunwari ay nakikitulong sa mga gawain. Kinabukasan, araw ng binyag. Maagang naghanda ang mga tao papunta sa lokasyong pagdadausan nito. Laking gulat ni Billy dahil imbes na sa kapilya ng baryo ang tuloy, pumasok sa kagubatan ang lahat ng mga bisita. Kagad niyang tinanong si Fatima. Sinabing sa loob ng gubat isasagawa ang pagbibinyag. Hindi na siya nakapagtanong pang muli dahil nakarating na sila sa lugar. Iniikot ng binata ang tingin at lalo siyang nangilabot dahil puro kalansay at bungo ng hayop ang nakapalibot sa pinagdadausan ng binyag. Nakita niya din ang isang matandang lalaking nakasuot ng itim na damit. Nanginginig na ang tuhod ni Billy na mga sandaling yun. Ngunit pinili pa din niyang manatili upang pagmasdan ang mangyayaring seremonya. Laking gulat ni Billy nang tapikin siya ni Uloy sa balikat sabay sabing, "Oy, pinsan, mukhang tama ang hinala mo. Umalis na tayo dito." Wika ni Uloy. Napagpasyahan ng dalawang umalis na sa lugar nang hindi nagpapaalam. Pagkarating sa tahanan nila Fatima, kagad nilang kinuha ang mga gamit at nagmamadaling umalis. Akmang lalabas na sana sila ng pinto nang bigla silang harangin ni Edward. "Mga kumpare, hindi pa tapos ang seremonya. Alis na kayo. Hindi ba parang nakakabastos naman yon para sa amin?" Wika ni Edward. Hindi na nakapagsalita ang dalawa dahil sa takot. Lalo pa nang makita ni Billy ang nanlilisik na mga mata nito. Umakbang patalikod sina Uloy at Billy hanggang sa mapasandal sila sa dingding ng tahanan. Laking gulat ng dalawa nang bigla silang sakali ni Edward. "Ngayong alam niyo na ang tungkol sa pamilya namin. Sa palagay mo, hahayaan ko pa kayong umalis?" Muling wika ni Edward. Halos takasan ng ulirat si Billy dahil sa takot. Ngunit laking gulat niya nang biglang napabitaw si Edward. Rinig na rinig nila ang tunog ng hagupit na tila nagmumula sa latigo. Napahiyaw ang aswang at nang tignan nila kung sino ang may gawa, nakita nila ang matandang si Tio Fernan. May hawak itong buntot ng pagi habang naglalakad palapit sa kanilang kinatatayuan. "Aswang ka nga. Siling ko gid ikaw gid ang nagsalos ang bertud ni tatay mo." Wika ni Tio Fernan. Na ang ibig sabihin ay sinasabi ko na nga ba, ikaw ang sumalo ng bertud ng tatay mo. Tuloy-tuloy na hinagupit na matanda si Edward hanggang sa mapadapa ito sa sahig. Sinenyasan niya ang dalawang binatang lumabas na ng tahanan. Dali-daling nagtatakbo ang dalawa
hanggang sa makarating sila ng sakayan ng tricycle. Sakto namang may nakaparada doon kaya kinontrata na lamang nila ito upang magpahatid sa terminal. Nang makasakay na sila ng barko, hindi pa din nawala ang takot na nararamdaman. Napanatag lamang ang magpinsan nang magsimula ng umusad ang barko palayo ng pantalan. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa ding sinasariwa nila Billy at Uloy ang kanilang karanasan. At tungkol kay Fatima naman, hindi na ito bumalik pa ng Maynila. Dito na tuluyang nagbago ang paniniwala ng dalawa tungkol sa mga bagay-bagay. Dahil lang yon sa pagdalo nila sa binyag ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Joey. Taong 2002, probinsya ng Batanes. 20 anyos pa lamang si Joey na mga sandaling yon. Nagtatrabaho ito sa census. Nakatira sa Santa Mesa, Maynila ang binata at sanay sa paglalakbay sa iba't ibang lugar. Mula sa Antipolo hanggang sa probinsya ng Quezon. Napuntahan na niya. Ngunit ang kanyang bagong misyon na binigay sa kanila ng kasama at kaibigang si Helena, magpunta sa isang lugar sa Batanes. Batanes? Bakit doon? Ang layo naman ng binigay sa atin ni Amo. Wika ni Joey kay Helena. Merong mga sityo doon na kailangan nating sensusan. Ang karatig ng Basco, 23 kilometro ang layo. Hindi madalas napupuntahan ng mga sityo na ito Kaya mahalaga yung misyon natin. Tugon ng kaibigang si Helena. Tila nag-aalinlangan si Joey na magpunta sa Batanes. Ngunit kagad namang nagkwento si Helena patungkol sa kagandahan na meron ang lugar. Napahanga naman si Joey sa kwento ni Helena. Ang mga magagandang tanawin, ang mga makulay na kultura, pati na rin ang mga nakakatakot na alamat. Ngayon sila'y pupunta doon upang gawin ang kanilang trabaho. Nagumpisa sila Joey at Helena sa kanilang paglalakbay papuntang Batanes. Ngunit habang nasa biyahe, merong pakiramdam na hindi maganda sa kalooban ni Joey. Tila merong isang bagay na naghihintay sa kanila sa sitio. Ngunit hindi niya alam kung ano yon. Nag-aalinlangan man. Ngunit wala nang magagawa pa ang binata dahil nasa biyahe na sila. Hindi na pwede pang umatras. Ilang oras din ang binahe nila Joey hanggang sa nadaanan nila ang Basco, Batanes. Malugod namang tinanggap ang magkaibigan ng mga tao. Sinimula nila Joey ang trabaho at kagading natapos ang mga ito. Kaya naman dumiretso na sa Karatig Baryo sila Joey. Para mas mapabilis ang trabaho, nagiwa-hiwalay ang mga ito at nagpunta si Joey sa Uyugan, ang ikalimang bayan sa Batanes. Bahagya pang kinakabahan ang binata ngunit nawala yon nang makita ang kagandahan ng lugar. Nagsimula ng isensus ni Joey ang mga kabahayan hanggang sa nakarating ito sa pinakahuling tahanan at dito nakilala ni Joey si Mang Arturo. Magandang araw sa iyo, binata. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Mang Arturo. Matamis namang ngumiti si Joey sa matanda at nilahad ang kamay. Magandang araw din ho. Ako nga po pala si Joey. Nandito po ako para mag-census. Mabilis lang naman po ito.
Tugon ni Joey. Ganun ba? O sige, pumasok ka muna sa bahay. Ako nga pala si Arturo. Mag-isa lang naman ako sa bahay eh. Aya ni Mang Arturo. Napatingin ang binata sa loob ng tahanan. Makaluma ang estilo ngunit napakaganda at mukhang matibay. Marami na po ako na sensus eh. Ikaw na lang po yata yung hindi pa. Matagal na po ba kayo dito sa bahay mo? Tanong ni Joey. Aba oo naman. Dekada na buhat na mag-asawa ko. Dito na ako nakatira. Nga pala, gusto mo ba ng maiinom? Tugon ng matanda. Naku, wag na po. Mabilis lang din naman po ito eh. Kaunting katanungan lang po. Tugon ni Joey. Napatango naman ng matanda. Naupo ito at sinimulan na ni Mang Arturo ang pagsisensus. Ilang sandali pa natapos na sa pagsisensus si Joey. Saktong aalis na sana ito nang bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan. O may payong ka ba? Napakalakas ng ulan no. Paniguradong mababasa ka pati ang mga dala mo. Wika ni Mang Arturo. Mula nga ho eh. Di ko naman po akalain na bubuhos ang ulan. Tatawagan ko na lang po yung mga kasama ko para sunduin ako. Tugon ni Joey. Ganun ba? O dumito ka na muna. Ipagtitimpla kita ng kape. Pahupain mo na muna ang malakas na ulan. Muling wika na matanda. Sige, iintayin ko na lang po dito yung sundo ko. Nakapag-text naman na po ako sa kanila. Tugon ng binata. O sige, ganito talaga dito sa amin. Basta-basta na lang umuulan. Pabago-bago ang klima at panahon. Hindi mo maiintindihan pero kami mga taga rito, nasanay na lang rin. Wika ni Mang Arturo. Huling barangay na po ba ito o may kasunod pa? Para po yun ang sunod naming pupuntahan. Tugon ni Joey. Meron pa pero wala nang nakatira doon eh. Yung Sitio Songsong, yung nakalimutang sityo. Tugon ni Mang Arturo. Yung nasira nung tsunami noong taong 1950. Nabasa ko po yung tungkol doon nung nag-aaral pa ako eh. Muling wika ng binata. Napangiti ang matanda. Iniabot nito ang kape sa binata. Yan lang ang alam ng marami. Pero ang Sitio Songsong, ilang lugar na isinumpa ng isang malakas na gabunan. Hayaan mo. Ikukwento ko sa iyo habang nandito ka pa sa bahay. Wika ni Mang Arturo. Napahigop ng kape si Joey at napatitig sa matanda. Bata pa ako noon, mga siguro nasa 10 taong gulang pa lang na mga panahong yon. Nakatira din kami sa Sitio Songsong. Simple ang pamumuhay at kahit na medyo mahirap, pwede nang pagtiyagaan. Panimula ni Mang Arturo. Sa puntong ito, aatras tayo ng taon. Babalikan natin ang panahon na nakatira sila Mang Arturo sa Sitio Songsong. 10 taong gulang pa lamang siya ng mga panahong yon. Taong 1949. Nakatira sa Sitio Songsong ang pamilya ni Arturo. Bagong lipat pa lamang ang kaanak. At halos lahat ng nakatira sa Sitio Songsong ay kadugo nila. Ngunit mga malalayong kamag-anak. Nanay, bakit po tayo lumipat dito bali-balita po sa eskwela? Mga aswang po yung nakatira dito.
Tanong ni Mang Arturo. Naku anak, hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya ay may makarinig sa'yo. Mahirap na at baka mapaaway kami nitong tatay mo. Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Mira. Oo nga naman anak. Isa pa halos lahat ang nakatira dito. Kadugo natin. Dagdag ni Tatay Roel. Pero hindi porket kadugo, pagkakatiwalaan na. Mas mabuti pa din na mag-ingat. Wag na wag kang tatanggap ng bigay ng kahit na sino. Naiintindihan mo ba? Wika ni Nanay Mira. Bakit naman po, Nay? Di ba po, bawal tumanggi sa grasya? Tanong ni Arturo. Aba, wag na masyadong maraming tanong. Sundin mo na lang ang sinasabi sa'yo ng nanay mo. Wika ni Tatay Roel. Napatango na lamang si Arturo. Hindi na ito nagtanong pa sa mga magulang. At isa pa nga pala anak, huwag ka din magpapagabi sa labas. Kailangan bago lumubog ang araw, nasa loob ka na ng bahay, maliwanag pa. Pahabol ni Nanay Mira. Tanging pagtango lamang ang naisagot ng bata sa sinabi ng ina. Matapos ang araw na yon, sinubukan ni Arturo na makipagkaibigan sa mga kapitbahay, kahit sa mga malalayong pinsan. Ngunit pinagbawalan ito ng mga magulang. Nay, Tay, hindi ko po maunawaan kung bakit ayaw niyo ako makipagkaibigan sa kahit na sino dito sa ating baryo. Wika ni Arturo. Ano ba ang sabi namin sa'yo ng tatay mo? Nakalimutan mo na ba? Tugon ni Nanay Mira. Napayuko na lamang si Arturo at hindi nakasagot kagad sa ina. Sundin po yung lahat ng mga sinasabi nyo. Pero Nay, nagtataka lang ho talaga ako Kaya nga po ako nagtatanong sa inyo. Muling wika ng bata. Mas mabuti pang sumunod ka na lamang kaysa magtanong anak. Ay sos, mapapalo ka pa ng nanay mo Tugon ni Tatay Roel. Sige po. Masusunod po. Hindi na ako magtatanong pa. Hindi nyo rin naman po sinasagot yung mga katanungan ko Wika ni Arturo. Mabuti kung ganon. At isa pa, may mga kaibigan ka naman mula sa kabilang baryo, hindi ba? Mas mainam pang sila na lamang ang makasama mo kesa yung mga taga rito. Muling wika ni Tatay Roel. Bagamat nalilito, tumango na lamang si Arturo upang hindi na humaba pa ang diskusyon. Sa paglipas ng mga araw, nakapansin ng kakaiba ang bata sa kanilang nilipatang baryo. Kadalasan bago lumubog ang araw, nasa loob na ng kanilang mga tahanan ang mga tao. Ni isang mga bata ay wala nang naglalaro sa labas. Ngunit isa sa mga kagimbal-gimbal na napuna ni Arturo. Ang mga kakaibang tunog mula sa iba't ibang hayop na wala namang alaga sa kanilang mga kabaryo. Hanggang sa isang araw, nagpunta si Arturo sa tahanan ng kaibigan. Nakipagkwentuhan ito. Arturo, bakit sa baryong yon kayo tumira? Di ba nga, puga daw yun ng mga aswang? Totoo ba yon? Tanong ni Totoy. Napakamot sa ulo si Arturo. Hindi nito alam kung paano sasagutin ang tanong ng kaibigan. Hindi ko masasagot yung tanong mo Lalo na't wala naman akong napupunang kababalaghan sa baryo namin. Baka naman, hindi totoo yung mga bintang na yan.
O katang isip lang? Tugon ni Arturo. Ewan ko, pero yun kasi ang sabi ng mga dating nakatira doon. Pero ano bang malay natin, di ba? Sa'yo na nga nang galing, wala kang napunang kababalaghan. Muling wika ni Totoy. Nagkwentuhan pa ang magkaibigan habang gumagawa ng gawain nila sa eskwela. Hindi napansin ni Arturo na inabot na siya ng hapon. Kaya naman hinatid ito ng ama ng kamag-aral. Dahil may kalayuan ang bahay ng kaklase, ginabi na sa pag-uwi si Arturo. Bakit ngayon ka lang anak? Kanina pa kami nag-aalala sa'yo ng tatay mo. Tanong ni Nanay Mira. Anay, tinapos pa po kasi namin yung mga takdang aralin eh. Kaya natagalan po kami. Pero hinatid naman po ako ni Mang Tonyo eh. Tugon ni Arturo. Sumilip sa labas ang ama ng bata. Mas mabuting dito ka nalang matulog sa bahay, Tonyo. Delikado kung lalabas ka pa. Sige na't pumasok na kayo bago pa tayo pasukin ng dilim. Wika ni Tatay Ruel. Sa puntong yon, namuo ang isang katanungan sa isipan ni Arturo. Ngunit ipinagpabukas na lamang niya yon. Kumain na ang pamilya kasama si Mang Tonyo. Sa sala ito natulog at pinatabi pa ng mag-asawa ang panggapas ng palay sa lalaki bilang proteksyon kung sakaling may pumasok ng biglaan. Pinagsuot din ng mag-asawa ang lalaki ng pulang kolares, mabisang pangontra sa mga aswang. Nagtataka si Arturo sa inasta ng mga magulang. Ngunit sa halip na magtanong ay nagpahinga na lamang ito. Kinabukasan, hinatid ni Tatay Ruel si Mang Tonyo sa kabilang baryo upang masiguradong makakauwi ito ng ligtas. Kaya naman naiwan sa kanilang tahanan si Arturo at Nanay Mira. Dito na nagtanong ang bata. Nay, bakit to binigyan nyo ng patalim si Mang Tonyo kagabi? Tsaka nung pangontra tapos hinatid pa siya ni tatay umaga naman. Tanong ng bata. Pag-iingat ang tawag doon, anak. Mahirap na at baka mapahamak si Tonyo. Baka madamay tayo kung sakaling may hindi magandang mangyari sa kanya. Iniisip lang namin ng tatay mo kung anong makakabuti. Tugon ni Nanay Mira. Tsaka Nay, nagtataka lang ho ako. Bakit parang ang daming tunog ng hayop tuwing gabi wala naman pong gaanong alaga yung mga kabaryo natin. Minsan, hindi na po ako makatulog sa mga ingay na naririnig ko Muling tanong ng bata. Kagad namang tinakpa ni Nanay Mira ang bibig ng anak. Wag mong babanggitin yung bagay na yan, anak. Kahit na kanino. Maliwanag ba? Maraming nagmamasid at hindi porket kadugo natin sila. Pagtitiwalaan na natin. Babala ni Nanay Mira. Opo, Nay. Pero bakit po may mga bagay na hindi natin kailangang alamin? Muling tanong ni Arturo. Maraming mga bagay sa mundo na hindi natin kailangan alamin. Ang importante ang mga bagay na alam mo at mga bagay na kailangan mong gawin. Tugon ni Nanay Mira. Pero Nay, gusto ko nga pong malaman yung mga bagay na yon. Dahil palagi na lang pong gumugulo sa isipan ko Pagpupumilit ni Arturo. Hindi ko sinasabing hindi mo kailangang malaman, anak. Pero may mga bagay na hindi pa napapanahon. Tugon ng ina. Napatingin si Arturo kay Nanay Mira.
May mga katanungan sa isipan. Pero hindi na siya nagtanong pa. Iniisip na lamang ang mga sinabi ng ina. Matapos ang pag-uusap na yon, itinuon na lamang ni Arturo ang atensyon sa ibang bagay. Makalipas ang ilang araw, nawaglit na sa isipan ni Arturo ang mga katanungan. Isang araw habang naglalakad pauwi sa kanilang tahanan, ginabi na sa daan si Arturo dahil nagpunta pa ito sa bahay ng kaibigan. Dahil kaarawan nito, pasipol-sipol pa ang bata para maalis ang takot sa isipan. Ilang sandali ay bigla na lamang itong nakarinig ng kakaibang tunog. Nagtago sa isang puno ang bata at pinagmasdan ang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Arturo nang makita ang isang malaking ibon. Ngunit habang tinititigan yon ng bata, unti-unti itong nag-anyong tao. Nanginig sa takot si Arturo, lalo na nang makita kung paano kinain ng manananggal ang biktima. Halos bumaliktad ang sikmura ng bata nang makita ang pangyayari. Nang tuluyang makalis ang manananggal, kagad nang tumakbo pauwi sa tahanan ang bata. Nadapa-dapa pa ito ngunit wala siyang pakialam. Humahangos pa si Arturo nang dumating sa kanilang tahanan. "O anak, buti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kami nag-aalala sa'yo." Bungad ni Nanay Mira. "Saan ka ba nagpunta, anak? Anong ginawa mo at ginabi ka na? Tsaka bakit parang takot na takot ka?" Tanong ni Tatay Roel. "Tay, Nay, nakakita po ako ng isang bagay na hindi ko maipaliwanag." Tugon ni Arturo. Nanginginig pa rin ang katawan ng bata nang dahil sa takot. "Ano bang nangyari, anak? Sabihin mo sa amin." Tanong ni Nanay Mira. "Nay, nakakita po ako ng isang manananggal, Nay. Kinain niya po yung tao." Tugon ni Arturo. Hindi pa din ito makapaniwala sa mga nakita. "Manananggal ba ka mo? Anong sinasabi mo, anak?" Tanong ni Tatay Ruel. "Totoo po, Tay. Nakita ko po talaga. Nakakita rin po ako ng mga iba pang bagay na hindi ko may paliwanag." Tugon ni Arturo. "Anak, huwag kang mag-alala. Nandito kami ng tatay para sa'yo." Wika ni Nanay Mira. "Pero anak, kailangan mong sabihin sa amin ang lahat ng nangyari. Hindi kami magpapabaya sa'yo." Dagdag ni Tatay Ruel. "Opo, Tay. Sasabihin ko po lahat ng nangyari. Pero Tay, Nay, bakit po may mga ganong nilalang?" Muling tanong ni Arturo. Nagkatinginan ang mag-asawa sa tanong ng anak. "Ipangako mo na wag mong ikukwento sa iba ang mga nakita mo. Lalo na at baka isipin nila na nasisiraan ka na ng bait, anak. Maliwanag ba yon?" Wika ni Tatay Roel. "Sige po, Tay. Nakakaawa naman po yung naging biktima ng manananggal na yon." Tugon ni Arturo. "Mabuti na lang at hindi ka napahamak, anak. Grabe ang kabang naramdaman ko nang hindi ka umuwi ng maaga." Wika ni Nanay Mira. "Mabuti na lang talaga, anak. Pero kailangan mong mag-ingat palagi. Hindi natin alam kung kailan magpapakita ang mga manananggal o kahit anong nilalang."
Dagdag ni Tatay Ruel. Opo tay, mag-iingat ako. Pero tay, bakit po may mga manananggal sa lugar natin? Totoo po ba yung sinasabi ng mga tao na pugad dito ng mga aswang? Tanong ni Arturo. Hindi namin alam anak. Pero ang importante sa mga oras na ito, ang mga bagay na ginagawa natin para mag-ingat. Tugon ni Nanay Mira. Oo anak, huwag kang magtanong ng mga bagay na hindi mo kailangang alamin. Sundin mo lang ang mga sinasabi namin sa'yo. Dagdag ni Tatay Ruel. Opo tay, hindi na ako magtatanong pa. Pasensya na po at hindi na mauulit. Tugon ni Arturo. Pero anak, kung may mga bagay kang nakita o narinig, sabihin mo kagad sa amin. Wika ni Nanay Mira. Opo nay, sasabihin ko po kagad sa inyo, hindi naman po ako naglilihim eh. Tugon ni Arturo. Mabuti na lang. Ngayon anak, kumain ka na at may mga bagay pa tayong gagawin bukas. Wika ni Tatay Ruel. Anak, magdahan-dahan ka lang sa pagkain mo ha. Huwag kang magmadali. Dagdag ng ina. Napatango na lamang ang bata. Habang kumakain si Arturo, napansin niya na may mga kakaibang tingin ang mga magulang sa kanya. Tay, Nay, bakit po kayo ganyan makatingin? May mga bagay po ba akong hindi nalalaman sa inyo? Tanong ni Arturo. Wala anak. Nakahinga lang kami ng maluwag dahil ligtas kang nakauwi. Tugon ni Tatay Ruel. Ngunit hindi mapakali si Arturo sa sagot ng mga magulang. May mga katanungan pa rin siya sa isipan. Kinabukasan, pumutok ang balita sa buong baryo ang tungkol sa pagkamatay ng buntis na si Feliz. Nagpunta ang asawa nito sa sitio nila Arturo. Mga walang hiya kayo. Bakit niyo ginawa ang bagay na yun sa asawa ko? Mga wala kayong awa. Umiiyak na wika ng lalaki. Asawa ni Feliz. Nagkatinginan ang mga ito at nagtataka ang mga tao sa sinabi niya. Tay, Nay, baka yung sinasabi niya yung nakita ko kagabi. Bulong ni Arturo. Kaagad na pinasok ng mag-asawa ang bata sa tahanan. Hindi ba sinabi na namin sa'yo na huwag kang mag-iingay tungkol sa bagay na nakita mo? Mapapahamak ka ng dahil dyan. Wika ni Nanay Mira. Natahimik na lamang si Arturo sa sinabi ng ina. Pero Nay, paano kung tama ako ng hinala ng nakita ko kagabi? Asawa nung nagwawala sa labas. Wika ni Arturo. Kahit na, huwag kang mangingialam sa usapan ng ibang tao. Lalo na't wala ka namang katibayan. Tugon ni Tatay Ruel. Sa puntong yon natahimik na lamang si Arturo dahil tunay naman ang sinabi ng ama. Wala siyang katibayan o patunay patungkol sa mga nakita kaya naman nanatiling tahimik lamang ang bata. Ilang sandali lang hinarap na ng kanilang kapitan ng lalaki. Ano bang binibintang mo sa maaking mga kasama? May pruweba ka ba na kami ang pumatay sa asawa mo? Tanong ng kapitan na tawagin na lang natin sa pangalang Alan. Bakit? May iba pa bang gagawa nun? Ang sityo na ito ang pugara ng mga aswang. Kaya nga walang nagtatagal dito eh. Tugon ni Arturo. Kaagad na pinasok ng mag-asawa ang bata sa tahanan. Hindi ba sinabi na namin sa'yo na huwag kang mag-iingay tungkol sa bagay na nakita mo? Mapapahamak ka ng dahil dyan.
Magsinungaling man kayo sa mga tao, tandaan nyo, makakarating kay Tiyo Datu ang kasamaan na ginawa nyo sa kanyang kadugo. Tugon ni Dandan. Umalis na ito. Masamang tinignan ni Alan ang lalaki. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng mga magulang, pasimpleng sumilip sa awang ng kanilang tahanan si Arturo. Kitang-kita niya ang isang matandang lalaki. Puti ang buhok at may mahabang balbas. Labis na pinagtataka ng bata dahil lahat ng kanilang kabaryo ay nasa labas pa ng mga oras na yon. Kaya naman upang malaman ang kasagutan sa tanong, lumabas sa kanilang silid si Arturo. Nagpunta ito sa likod bahay. Nagtago ang bata sa isang malaking puno. Nanonood sa mga susunod na mangyayari. Nakikilala niyo pa naman ako, hindi ba? Mukha kasing nakakalimot na kayo. Wika ng lalaki. Sino ba naman ang makakalimot sa iyo, Mang Datu? Iyo ang lupang aking tinutuluyan. Tugon ni Kapitan Alan. Mabuti at natatandaan niyo. Naparito ko dahil sa nangyari kay Feliz. At kanina lamang pinatay ang asawa niyang si Dandan. May kinalaman ba kayo sa pagkamatay ng dalawa? Diretsahang tanong na matanda. Tila namutla naman ang mga ito. Hindi makatingin sa mata ng matanda. Pasensya na po, Mang Datu, pero wala kaming alam patungkol sa mga naganap. Wika ni Kapitan Alan. Ngumisi ang matanda. May hinawakan ito na isang lalaki. Laking gulat ng lahat nang biglang dukutin ng matanda ang puso nito. Sinungaling. Alam niyo bang apo ko ang pinatay ninyo? At ang lalaking ito ang siyang bumiktima sa kanya. Tandaan niyo ang sasabihin ko. Ayoko nang mauulit pa ang naganap. Kundi, ipaparamdam ko sa inyo ang sakit na kanilang dinanas. Banta ni Mang Datu. Lumakas ang ihip ng hangin. Sa isang iglap nawala ang matanda na kinagulat ni Arturo. Papasok na sana ng kanilang tahanan ang bata. Ngunit nagbago ng anyo ang lahat ng taong nasa labas. Hindi makapaniwala si Arturo sa nasaksihan. Dahil sa takot, pinagbutihan ni Arturo ang pagtatago hanggang sa sumapit ang umaga. Dali-daling pumasok sa kwarto nila ang bata. Inilihim nito sa mga magulang ang nakita dahil sa takot na mapagalitan. Paglipas ng mga araw, patuloy ang mga nababalitang pagpatay sa mga karatig sityo. Muling nagpunta si Mang Datu sa baryo. Kinausap si Kapitan Alan ngunit nagbatigas pa din ang lalaki. Sa puntong yon, hindi na nakangiti ang matanda. Umalis na lamang ito. Namutla si Arturo dahil kakaiba ang tingin sa kanya na matanda. Kinagabihan, bigla na lamang nilagnat si Arturo. Kaya naman nag-aalala ang mga magulang. Ano bang nangyari sa'yo, anak? Bakit nilalagnat ka? Saan ka ba nagsususuot? Tanong ni Nanay Mira. Nay, nakita ko po kung paano pinatay ni Mang Datu yung isa nating kabaryo. Tama nga po yung sinasabi ni Mang Dandan. Aswang yung ating mga kabaryo. Tugon ni Arturo. Nagulat ang mag-asawa sa sinabi nito. Ano bang sinasabi mo, anak?
Baka naman guni-guni mo panaginip mo lang yon. Wika ni Tatay Roel. Totoo po, Tay. Mamayang gabi samahan niyo po ako sa likod ng bahay nang masaksihan niyo po ang sinasabi ko. Tugon ng bata. Kagaya ng sinabi ni Arturo ay sinamahan ito ng mga magulang. Laking gulat ng mag-asawa nang makitang nagbago ng anyo ang kanilang mga kabaryo. Bagamat alam na nila ang bagay na yon, hindi pa din makapaniwala ang mag-asawa na tunay ang kanilang hinala. Ilang sandali pa dumating na si Mang Datu. Hindi kayo nakikinig sa aking mga sinasabi. Wala kayong utang na loob. Ang sino mang gusto pang mabuhay, makakaalis na sa lupain ko. Pero ang matitigas ang mukha na gustong subukan ang aking galit, maaari kayong manatili. Wika ni Mang Datu. Napakayabang mo naman eh. Anong gusto mo sa amin? Mamatay sa gutom? Tiisin ang kagustuhan na makatikim ng sariwang dugo ng tao. Tugon ni Kapitan Alan. Sa puntong yon, namuti ang mga mata ni Mang Datu. Isa kong gabunan na alam mo ang kakayahan ko. Sinabihan ko kayo na huwag mambibiktima sa karatig sityo dahil halos lahat ng naroon ay kadugo ko. Pero hindi kayo nakinig. Tignan niyo ang gagawin ko sa isang to. Sigaw ni Mang Datu. Bumulong ang matanda. Laking gulat ng lahat nang bigla na lang sumuka ng dugo ang aswang at nahati sa gitna ang katawan. Sumugod pa ang iba ngunit mabilis na nawala ang matanda. Bigla na lamang kumidlat at tinamaan ang mga aswang na nagtangkang lumaban. Ang lakas po niya. Sino po ba yung Datu na yon? Tanong ni Arturo. Sa puntong yon pumasok na sa loob ng tahanan ang pamilya. Narinig ng lahat ang malakas na boses ni Mang Datu. Kasabay ng pagbuhos ng ulan at malalakas na tunog ng kidlat at kulog. Pagtungtong ng taong 1950, ang sityo na ito ay lalamunin ng dagat. Walang matitira kahit na isa at kailanman. Hindi na mapapakinabangan ng aking lupain na pinakinabangan ng mga sakim. Wika ni Mang Datu. Takot na takot ang lahat sa kanilang narinig. Kinabukasan nagkalat ang katawan ng mga aswang na napatay ni Mang Datu ng gabing yon. Kagad na lumikas ang pamilya ni Arturo at nagpunta sa kabundukan. Kagaya ng sinabi ni Mang Datu, nilamon ng karagatan ang sitio Songsong dahil sinira ito ng isang tsunami. Balik tayo sa kasalukuyan. Buhat ng araw na yon, hindi ko na nakita pa si Mang Datu. Wala na din akong balita sa mga kabaryo namin. Wika ni Mang Arturo. Hindi makapaniwala si Joey sa narinig na kwento. Grabe, nakakatakot yung mga naging karanasan ninyo ah. Uy, sakto. Narito na rin po yung mga kasamahan ko. Maraming salamat po Mang Arturo sa pagbabahagi ng istorya ah. Tugon ni Joey. Matapos ang pangyayaring yon, bumalik na sa Maynila si Joey. Bit-bit ang mahiwagang kwentong binahagi sa kanya ni Mang Arturo. Nangako ang binata sa matanda na ililihim niya ang mga nalaman at binahagi lamang ni Joey ang kwentong ito sa pakiusap na baguhin ang mga karakter.
lugar ng pinangyarihan at itago ang pagkakakilanlan ng nagpadala ng kwento. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.